Castro from Abate tonight, right here in front. Good afternoon, Direk. At sa lahat ng inyo. Direk, inspired ba itong pelikulang to sa Magic Mike? Kasi nakikita ko sumasayaw-sayaw yung mga lalaki. Hello. Unang-una magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagpapaluwal ng inyong panahon at oras ngayong hapon para kami po ay samahan. Sa pagkakaalam ko, nung sinusulat ko itong Mapanukso, ito po ay inspired nga po doon sa Magic Mike, yung concept na may mga sumasayaw, doon po hinango. Pero yung kwento ay original ni Miss Carino. So, kumusta itong mga Viva Max actors na dinirect niyo po? Since lahat yan nagpipigan na sa mga Viva Max. Ang pinakamalaking challenge dito sa pelikulang ito, dahil merong component, may element ng dance. Pag meron kang sayaw sa isang pelikula, unang-una, very physical, nakaka-drain. So, anong tawag dito? And we were just given a certain number of days to shoot. So, imagine niyo na kailangan nilang sumayaw sa araw na yon, at the same time, kailangan din nilang umarte. So, kailangan balansehin mo talaga yung pag-schedule ng mga eksena. And on the part of the actors, it was really quite a challenge for them kasi nga nakakapagod because it's very physical, nakakapagod. And lalo na pag nagsushoot ka ng sayaw, hindi naman po pwedeng dalawang camera angles lang yan. So tendency is magpapaulit-ulit ka ng sayaw, magpapaulit-ulit mo yung ginagawa nila para makakuha ka ng maganda at maraming footages. Pero hindi ba kayo na-challenge or nahirapan o sumakit ang ulo? Baka grupo yan eh. Baka merong hindi sumisipot sa shooting, ganon. In all honesty, hindi naman. Sa aking karanasan sa kanila, wala naman yung nagbigay ng sakit ng ulo na hindi sumisipot o kaya late o di kaya hindi handa para sa shoot. Wala namang ganon. Hindi naman nangyari yung ganon. Okay, thank you, Direk. Sa buong cast, anong pinakamahirap na eksena na nagawa niyo dito? Pinaka-challenging? At the same time, anong kaibahan nito? Siyempre, nagbibida na kayo sa mga patibang Viva Max. Yun. Siguro sa akin, yung pagsayaw ko. Kasi hindi lang one take yung sinabi nga ko ni Direk, hindi lang one take yun kung kukuhaan. Paulit-ulit po namin gagawin yun. And ayun, sobrang nakakapagod. Ito yung pinaka-challenging ko. Yeah, same with me sa nahirapan po kami sa sayaw kasi konti lang kasi ang namin preparation for the movie. So kami din ng choreo sa sayaw. So siguro tatlong sayaw yun, no? Ayan, so medyo nahirapan po kami kasi kami ng choreo tapos yung blockings pa, tapos nakitang texting po kami, pero at the end of the day, yan, trabaho naman, kaya naman namin yan. For me naman po, honestly, sinunod po kasi ito after Viva. So medyo nangangapa pa po ako, lalo na po sa love scenes. But I'm really thankful po na si Sean po yung naging partner ko and very caring naman po siya pagdating sa mga love scenes po. Hi. Well, dito sa movie na to, it's the first time I did a threesome scene and a girl-on-girl scene. So yun, very exciting. That was the challenge for me because I haven't done that before. And actually, sinabi ko nga before na sa Viva Max na parang I wouldn't be able to do that. Pero dito, since I really love the material ni Direk, sabi ko, ooh, this is super interesting. So I really gave it a chance to do that. So I was able to try something new. And in the future, parang naisip ko, hindi na ako maiilang sa mga ganun na scene. And I want to thank Direk kasi he made the whole set feel very comfortable. And also my co-actors for really, hindi ako nahirapan at all. Pero in a way, yun nga yung challenge for me kasi that was the first time I was doing those kinds of scenes. And also, I did the scene sa stairs. So yun yung pinakamahirap. Diba? So abangan niyo yun.
Sa akin po, same lang din po yung sinabi ni Marco tsaka ni Ethan. Kasi parang one day before shoot po, nag-practice po kami ng tatlong set po ng sayaw. So parang, syempre nandun po yung pagkakabisa namin ng script, tapos magkakabisado pa po kami ng sayaw. Kaya parang ayun po yung naging challenge po para sa amin. Ayun, nasabi po nila yung sasayaw nga kasi sobrang bitin na kami sa oras na yun. Halos pag-gising namin, practice kami agad, load ng video. Tsaka may isang scene na muntik na akong malunod sa swimming pool. Hindi ko kasi masyadong marunong lumangoy. Ayun po. Okay, thank you. Okay, maraming salamat. Great questions. Maraming salamat po. Now, moving on to Alan Sancon from Stars Photo. In the middle. Good afternoon, everyone. Tanong ko muna kay Direk Abdel. Direk, I don't know kung ito po ba yung first directorial job niya solo. Parang kasi nakita namin kayo sa mga Masapano before that you're a second director. And how was it being po a part nitong Viva Max film? Ito na po yung pangatlo na solo film ko. Yung pinakauna yung sa Cinema One. Tapos yung sumunod yung Hustlers. Tapos sumunod po itong Mapanukso. Kung ihambing ko siya sa ibang mga proyekto, medyo naiiba. Naiiba ito dahil alam naman natin kung ano ang isang elemento pag sinabi nating Viva Max. Andun yung mga intimate scenes. Medyo mahirap yon kasi hindi ka basta-basta makakagawa o mahihikayat mo yung artista mo na gumawa ng intimate scenes pag wala silang tiwala. Pag wala silang tiwala at wala silang, hindi palagay yung loob nila. So yun ang isang bagay na challenge siguro sa paggawa ng mga pelikula para sa Viva Max. Pero in terms of process, yun din, kung ano yung proseso sa paggawa ng ibang pelikula sa ibang produksyon, ganun pa rin yun. Maghahandaan mo, maghahanda ka para sa shoot, hihimayin mo yung script, pag-aaralan mo kung paano mo kukwento yung kwento. So parehas pa rin ang proseso. Ang pinagkaibahan lang, kasi dito sa mga pelikula para sa Viva Max, meron tayong mga masiselang eksena. Ano mas challenging, Direk? Ang gumawa ng parang Masapano na action film o itong action ng Mapanukso? Iba ang challenge ng Masapano kasi ang tawag ko dito, one, it's very physical. Takbo ka ng takbo, patakbo ka ng patakbo ng mga tao. Tapos dahil open field, napakainit. Iba yung challenge nung pelikula na yon as compared to this. Pero ito, ang kwan nito kasi since anong tawag dito, yun nga, yung sabi ko, yung challenge nito is kung paano ko, ito yung lagi yung problema ko yung kung paano ko gagawin yung love scenes na sexy siya, pero hindi malaswa. I want it tastefully done. Ayoko yung pag pinanood ko o pag pinanood ng mga kaibigan ko o ng pamilya ko, sasabihin nila sa akin, ay parang inabuso mo yung mga babae, inabuso mo yung mga artista. Ayoko nun. Kaya pag maingat ako sa pag-anggulo, maingat ako sa paghahanda para sa mga ganong eksena. Kasi gusto ko, pag pinanood ko ako mismo, hindi ko mararamdaman na naabuso yung artista sa shoot. Thank you, Direk. Congratulations sa third film. Thank you. Yung second question pa to the cast members. So, second question pa lang naman ako. Para may idea lang rin kami kung ano yung magiging mga role nyo dito sa Mapanukso. Ang daming cast members, di ba? Parang ano yung mga aabangan namin sa inyo dito at eksena. Okay, so Ethan, let's go all the way to this side. Siguro yung sa akin, hindi kami nagkakalayo ng character ko yun kasi ako yung pinakabata doon sa, ako yung pinakabata doon, and then
sa grupo rin namin na VMX5, ako rin po yung pinakabata. So para sa akin, hindi po lumalayo yung character sa personality ko po talaga. Marco, ano yung role niyo ba? Okay, what is your role is the question, no? To each... Angelo po. There. Si Angelo po isa pong bata, 18 years old na nag-grab, and then may kilala niya si Sean, yun nga, which is si pangalan niya. Carlo, and then yun, si Carlo yung parang mag-guide sa kanya para mag-work sa, yun nga, sa The Dead. Ako po dito si Primo, isa sa veteran professional dancer dito sa The Den. And yan, kagrupo ko po si Mon Mendoza, si Carl Villes, si Sean De Guzman. And isa akong regular client ni Yatasca. I played the role of Mika po. Isa po akong regular na customer sa Den. And meron po akong no-label relationship with Carlo, which is Sean De Guzman. Hi, I play the role of Tanya. Isa ako sa mga parang anak ng like top clients of The Den. And I'm like this rich bitch na talagang very dominant na parang sobrang like he's my boy toy, yung character ni Marco. So basically, I kind of bully him and like push him to his limit and stuff like that. So it was very challenging for me to do this character because it's very different sa lahat ng nagawa ako before sa Viva Max kasi very, kontrabida siya in a way. But it was really fun. So abangan niyo yung side of me na ganun. Ako po dito si Benji, isa po ako dito. Lagi po ako ditong wala sa amin, lalo na sa rehearsal kasi parang inuuna ko dito yung babae, inuuna ko po yung pambabae. Pero sa personal naman po, di po ako ganun. Kaya medyo nahirapan po ako kasi ang hirap sobrang bait ko po sa personal kasi pagdating po sa role, babae po ako kaya. Ayan po. Ayan, ako naman po si Jason dito. Isa po akong probinsyano dito na may asawa at anak. And ayan, iniwan ko po sila, pumunta po ako ng Maynila para magtrabaho dito sa Dadel. Ayan, may kilala po ako ditong sponsor ko. Ayan. Thank you everyone. Congratulations. Thank you, baby. Thank you. Maraming salamat po, Sir Alan. Now let us open the floor to Eugene Assis from People's Journal. Up there po sa ating balcony area. Good afternoon po sa inyo lahat. Parang follow-up lang dun sa statement, sa sinabi ni Direk kanina, ni Direk Abdel. Pero ang question is for the two girls. Paano nyo i-deal yung how do you deal with yung mga eksena o mga ka-eksenang ayaw nyo pero kailangan nyo gawin? Good question. So that is to the girls po, Sir Eugene? Yes. Okay. Para sa dalawang babae. Okay. So Rika? Okay, sige. Doon muna tayo sa negative. How do you deal with that when you don't like the scene or your co-actors in the scene? Well, you have to be professional din talaga, diba? Kahit na ayaw natin ka-eksena yun or maka-love scene yun. Work is work kasi for me kailangan professional po tayo. So, yung mga personal problems ko about him or her, sinaset aside ko po yun. Yeah, I agree with Rika. Pero so far, wala pa naman ako masyadong naka-work na ayaw ko. And like, there isn't any scene that kasi here in Viva Max, they'll always ask you and make sure na okay ka ba sa ganitong scene. They'll always ask you about your limitations, your boundaries. So lahat ng mga scenes na ginagawa namin sa mga movies namin, we all knew about that. Walang dinagdag last minute or anything like that. We talked about it beforehand and we were all comfortable with doing that. So wala talaga kaming, issues with that or anything. So, ayun. And yun nga, as Rika said, parang professionalism lang talaga. If ever magkaroon ng ganun, to the point na ganun, you just have to stay professional because work is work.
Thank you. Okay. Parang follow-up lang dun sa question na yun. Babalik ta rin ko lang on the positive side. Kung sakali naman na parang you feel something for your ka-eksena, how do you deal with that naman? Kung may nararamdaman kayo talaga, yung talagang feeling na Well, same pa rin naman. We have to be professional po talaga. Yun din po. That's the same answer na, kasi I mean, there will be instances, baka hindi ka naman gusto ng ka-eksena mo, or the other way around, hindi mo gusto yung ka-eksena mo, may gusto pala siya sa'yo. So, ayun, professionalism. We're all co-workers here. Pero, ayun. Tuloy na natin doon sa mga lalaki, the positive question. How do you deal with that? Or anong feeling nyo? Ini-enjoy nyo lang? Or nagiging mas maganda ba yung eksena kung gusto nyo yung ka-eksena? Ang akin po naman, di ko naman masyado ni-enjoy yung mga sex scenes kasi syempre trabaho yun. Tapos, syempre ang daming cameras. Tapos, ayun, basta very sensitive yung yung topic na yan. And para sa akin, I just wanted to make sure na komportable yung mga kapartner ko sa akin. And yan, that's game. Okay. Yung iba. Okay, dito naman, Calvin. Ayun, syempre, trabaho pa rin po dapat yung iniisip mo nun. And ano ba yung... How do you deal with that? If you're enjoying the scene that you're doing? Siyempre, hindi dapat... Sa akin po siguro, ini-enjoy ko po kasi mas maganda po yung kakalabasan kasi pag ini-enjoy mo yung isang bagay, di ba? Kumbaga, parang po yan parang ano man tawag kumbaga, hindi magaganda yung kakalabasan ng isang bagay pag hindi mo binigyan ng enjoyment po dun sa ginagawa nyo. Kasi mas mabifeel nyo po dalawa kung parehas nyo dadamdamin yung bawat isa. Ayun, sa akin, same way naman. Ini-enjoy ko lang kasi syempre, kung hindi ka nag-enjoy sa trabaho mo, hindi maganda yung kakalabasan ng gagawin mo, di ba? Ayun. Okay, last question.